Pinagpuri ka namin, pinapasalamatan. Kami po ay nakakapagpatuloy hanggang sa araw na ito. Pinakikiusap po namin sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong salitang nagpapabanal, na linisin mo po kami sa pamagitan ng mga katotohanan na aming mapapakinggan sa gabi nito. At magkumilos nawa ito sa aming puso upang kami magkaroon ng pagnanasa, na manalangin at sumunod para sa pag-usad ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming sumudalangin. Amen. Amen. Ang ating pong teksto sa gabi nito ay makikita natin sa ikalawang Tesalonica 3:1-2. Katapos-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhati nawa na gaya rin naman sa inyo. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Isama na natin yung talatang 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo ay mag-iingat sama-sama. Walain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita. Nawa ay mag-resulta sa atin ito ng kabanalan at kaayusan sa ating mga pamumuhay. May gagawing mabuti ang Diyos sa ating kalagitnaan. At pagpapalain tayo ng Diyos. At tutulungan tayo ng Diyos na gumalaw ng ayon sa kanyang salita. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng instruction na manalangin. Kaya tayo binibigyan ng Panginoon pagnanasa, magpatuloy at sumunod sa kanyang salita. Sapagkat ang Panginoon mismo nagbibigay ng pagnanasa sa kanyang simbahan. At nagbibigay sa simbahan ang pagnanais ng lahat ng bagay ay maihanda at magawa niya ng maayos at para sa ikatitibay. Sa binasa natin, mga kapatid, tatlong bagay ang dapat ipanalangin ng simbahan. Ang una ay para dapat manalangin siya para sa kanyang mga mangangaral. Pangalawa ay para dapat manalangin siya sa mga oportunidad, mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay may pangalan. At ang pangatlo ay dapat ang simbahan ay manalangin na sa tuwing pangangaral ang salita ng Diyos, ang mga taong makikinig ay magkakaroon ng tamang pagtanggap nito. Kaya ay tatlong bagay na dapat ipanalangin ng simbahan para sa pag-usad ng Ebanghelyo. Subalit, anong klaseng simbahan ang mananalangin ng ganoon? Ano ang magtutulak sa atin para suportahan natin sa pananalangin ang mga mangangaral at mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Ano ang magtutulak sa atin upang palagi tayong maghahanap ng pagkakataon para sa Ebanghelyo? Ano ang magtutulak sa atin upang pagnasaan natin mula sa mga tao ang kanilang tamang pagtanggap sa Ebanghelyo? Maaaring marami sa atin ay hindi nananalangin para sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero gusto niyong makinig. Subalit hindi niyo pinabanggit sa pananalangin ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Maaaring sa atin din mismo ay pinapalagpas natin ang pagkakataon na dapat tayo ay sumasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
nalalagpas natin din ang mga pagkakataon na dapat tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos. O hindi naman kaya hindi na tayo naluluha kapag ang tao ay tumatanggi sa salita ng Diyos. O baka wala na lang sa atin kung ang mga tao ay nagpapatuloy sa kasamaan. Wala na tayong pakialam. Yun ay mga bagay na magiging hadlang sa atin upang tayo ay maging epektibo sa pananalangin. Lalo na kung ang pananalangin natin ay para sa progreso ng Ebanghelyo mula sa ating simbahan. Kaya ang dadalhin sa ating mensahe sa gabing ito, mga kapatid, ano ang magtutulak sa simbahan para manalangin para sa Ebanghelyo? Anong klase ng simbahan ang mananalangin ng Ebanghelyo ay hindi lamang manatili sa kanila, kundi umabot pa para sa maraming mga taong napapahama. Dalawang bagay yan, mga kapatid. Dalawang maunawaan ninyo. Na una, magsiyasat tayo sa ating sarili kung bakit talaga hindi tayo aktibo sa pananalangin para sa Ebanghelyo. Pangalawa, upang ating maunawaan sa gabi nito, ano dapat ang ating panatilihin sa ating sarili, lalong-lalo na sa ating pag-uugali sa salita ng Diyos, upang magkaroon tayo ng pagnanasa para sa kaligtasan ng iba. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng tao, hindi natin kailangan manalangin para sa kaligtasan ng iba. Subalit ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Ni ang kaligtasan ay hindi dahil sa kalooban ng tao. Sinabi ng Juan 1:13 na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi ayon sa kaalaman o ayon sa kinalaman ng dugo at laman, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Dalawang bagay, mga kapatid, ang mga katangiang dapat babantayan natin upang magtulak sa atin na tayo ay manalangin para sa pag-usad ng Ebanghelyo. Una, tandaan natin na ang simbahang mananalangin para sa pag-usad ng Ebanghelyo ay klase ng simbahan na una sa lahat, tatanggap at luluwalhati sa salita ng Diyos. Nung sinasabi sa talata ko, idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhati nawa, na gaya rin naman sa inyo. Ang simbahang mananalangin para sa pag-usad ng Ebanghelyo ay simbahang tumatanggap, nagpapahalaga, nakikinig, at lumuluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang simbahang walang pakialam sa salita ng Diyos ay hindi mananalangin para sa pag-usad ng salita ng Diyos. Gaya rin naman sa inyo, ayon sa pagkakasulat ng Apostol Pablo. Ano bang klaseng simbahan itong mga Kristiyano sa Tesalonica? Puntahan natin sa unang Tesalonica 1:6. Pansinin natin, anong klaseng pagtanggap ang ginawa nila sa salita ng Diyos na dapat maging batayan ng pagtanggap din naman ng maraming tatanggap sa salita ng Diyos. Tinanggap nila ang salita ng Diyos sa kabila ng kapighatian. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Paano tinanggap ng mga taga-Tesalonica ang salita ng Diyos? Masaya silang tumatanggap kahit sa gitna ng mga problema. Isipin mo, kung
kung ang mga miyembro sa simbahan ay humihinto sa paglilingkod dahil lang sa mga problema, paano ang simbahan mananalangin ng totoo para sa progreso ng Ebanghelyo? Paano kung ang mga miyembro sa simbahan ay hindi marunong magtiis? Paano tayo mananalangin para sa progreso ng Ebanghelyo? Sila ang klase ng simbahan na kapag tumanggap ng salita ng Diyos, tinitignan nila ito bilang katotohanan. Unang Tesalonica 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Hindi kayo makakabahagi sa Ebanghelyo, ni sa pananalangin man lang para dito, kung ang tingin nyo sa salita ng Diyos ay hindi salita ng Diyos. Ulitin natin pabalik-balik doon sa una natin binasa, sa teksto natin. Ipanalangin ninyo ang paglaganap ng salita ng Diyos, kagaya ng ito'y lumaganap sa inyo. Balik ko, ang palagay ng maraming mga miyembro natin dito, ang pinangangaral dito ay salita lang ng tao. Hindi kayo magkakaroon ng pagnanasa ng salitang ito ay umabot sa lahat ng mga tao. Pagkat hindi nyo tinitignan yan bilang salita ng Diyos. At sa pagtanggap natin ng katotohanan, sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, anong sinasabi dyan? Kumikilos yan sa atin. Isa sa dahilan kung bakit maraming hindi nananalangin para ang Ebanghelyo ay lumaganap, hindi ka nababago sa salitang napapakinggan mo. Hindi ka nakikinabang sa salitang ipinakikinggan mo. At ang dahilan niyan, hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos sa kabila ng kapinhakihan. Hindi mo tinitignan ang salita ng Diyos na katotohanan. Ang kasiyahan mo wala sa Espiritu Santo. Maraming kasiyahan galing sa sanlibutan ito, kaya hindi kayo nakikinabang sa salitang napapakinggan ninyo. At paano ninyo nanasain ang kaligtasan ng iba kung kayo mismo gusto nyong mamuhay sa kasinungalingan? Ni sa pananalangin ay hindi kayo tutulong para ang Ebanghelyo mapakinabangan din ng iba. Itong klaseng mga tao na to, na sila ay naaaliw sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Marami sa kanila ang namatay. At sila ay nagtatanong kung anong kinabukasan ng mga namatay na kay Kristo. Nagbigay ng pangako ang Panginoon na isang araw ang Panginoon ay babalik at lahat ng namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. At ano ang pakinabang nila sa mga pangako ng Diyos? Basahin mo sa 4:18. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito ang mga Kristiyano na sila ay umaasa na isang araw babalik si Kristo. Maraming mga tao sa sanlibutan na walang pag-asa. Ang kanilang hinahanap lang ay mga permanenteng mga bagay na hindi permanente sa daigdig na to. Pita ng mata, pita ng laman, kataasan ng pag-iisip. Sabi ng Biblia, ang lahat ng iyan ay lilipas. Kung Kristiyano ka at ganyan din ang buhay mo, walang kang pakinabang sa Ebanghelyo ni Kristo.
Bakit? Kasi itong mga Kristiyanong ito, inaaliw nila yung bawat isa sa mga pangako ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit imbis na nananalangin ang mga Kristiyano at bumabahagi sa paglaganap at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng iba, hindi sila nakatingin sa Diyos. Nakatingin sila sa mga sarili nila. Pagkatapos, tinuruan silang pahalagahan ang pagtuturo ng kanilang mga tagapagturo. Basahin natin. Sa unang Tesalonica 5:12. Hanggang 13. Datapwat ipinamamanhid namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa magkaroon kayo ng kapayapaan. Kita mo. Mahirap paniwalaan na gusto mong maligtas ang iba, yung nangangaral sa'yo, tinatangkado mo. Dapat nga hindi mo tanggapin yung salita niya, na parang salita lang ng tao, dapat tignan mo yun bilang salita ng Diyos. Ikaw mismo nakikinig ka ng salita ng Diyos, di mo gagawin eh. Iisipin mo ba na yung mga tao sa labas kailangan ng salita ng Diyos? At makikita mo ng simbahan, isa lang ang dahilan kung bakit nagmamahal sila sa katotohanan. Sapagkat sila ay pinatutunayan ng Diyos na sila ay mga tunay na ligtas. Bakit nagmamahal ang tao sa katotohanan? Bakit makikinig ang tao sa salita ng Diyos? Una sa lahat, patunayan ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ikalawang Tesalonica 2:3. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Magsisimula ito sa dakilang aral ng paghirang ng Diyos para sa ating kaligtasan. Yung pagtawag sa iyo ng Diyos, yung pagpili sa iyo ng Diyos para sa kaligtasan. Pinili ka ng Diyos para mamuhay ng banal at tanggapin mo ang katotohanan. Yan, klase ng simbahan, mananalangin para ang Ebanghelyo ay pakinggan din ng iba. Sapagkat naunawaan niya ang biyaya ng Diyos na siya ay hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Makikita mo? Maraming nagsasabi ng doktrina ng election ay nagtutulak sa simbahan para ang simbahan huwag nang humayo at mangaral ng salita ng Diyos. So, dito mo mismo makikita. Sa ikalawang Tesalonica 2:13 hanggang 14 na itong mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan ay dapat manalangin para sa kaligtasan ng iba. At dapat natin itong gawin sapagkat kung paano tayo nakinabang sa Diyos ay maaari ding pakinabangan ito ng iba. Ano klaseng pagtanggap meron tayo sa salita ng Diyos? Sa ating palang mismo, hindi tayo magnanasa. May salitang napapakinggan natin, naisip mo sana napapakinggan din ito ng kapitbahay.
Itong salitang napapakinggan ko, na pinakikinabangan ko sa aking buhay, sana napapakinggan din ng pamilya. Sana napapakinggan din ng kaklase ko. Sana napapakinggan din ng mga taong walang inatupag kundi mga sarili nila. Bakit? Kaso minsan, kung sino mga Kristiyano makasarili. Ano ka magdadasal? Paano mo ipapangaral? Yung nangangaral, paano mo ipapanalangin yung nangangaral sa iyo? Hindi mo pinapahalagahan yung trabaho niya. Hindi mo nakikita, pinagsisikapan ka niyang buuin, ikaw, wasak ka ng wasak ng buhay mo, tarantado ka. Paano ka mananalangin para sa pagkakataon, para sa Ebanghelyo? Pinagsasabihan ka ng Diyos, ayaw mo makinig. Anong pagkakataon kang kailangan? At binibigyan ka ng Diyos ng buhay na sana naaayos. Para maging halimbawa sa iba, anong opportunity ang hinihintay nyo? Kung kinakaladkad natin ang pangalan ng Panginoon sa kalsada, at nagpapakita tayo ng masamang halimbawa sa loob ng iglesia, anong opportunity ang pinananalangin? Ayusin natin ang ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi pinagpapala yung nakikinig lang at hindi ginagampanan yung napapakinggan. Sapagkat kung tayo ay parang walang napapakinabangan sa salita ni Kristo, paano pa yung mga tao sa labas? Subalit kailangan natin ang salita ng Diyos. Hinahanap-hanap natin. Pinagnanasaan natin. Katuwaan ito ng ating puso. Mapalad ang tao hindi lumalakad ayon sa payo ng masama, kundi ang kanyang katuwaan ay sa salita ng Diyos. Yun ang kanyang pinagbubulay-bulayan araw-gabi. Yun ang kanyang hinihintay na tuparin ng Diyos ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Subalit paano po ang kasiyahan natin ay yung mga bagay sa sanlibutan? Paano? Ngayon, pangalawa, mga kapatid. Tandaan natin na ang simbahang mananalangin para sa progreso ng Ebanghelyo ay simbahang nakakaunawa ng kasamaan ng tao, na hindi lahat ng tao may pananampalataya. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pa Kristiyano talaga. Anong sabi ng banal na kasulatan? Hindi lahat mayroong pananampalataya, talatang 2. Kung yung mga taong yan ay gagawa sa atin ng kasamaan, walang pananampalataya sa Diyos yan. At kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masasama. Sino yung masasama na yan at walang katwiran? Yung binabanggit ni Apostol Pablo, hindi lahat may pananampalataya. Kahit si Satanas marunong ding maglingkod sa Diyos. Nanginginig pa. Kaya mga kapatid, dapat nauunawaan ng simbahan. Hindi lahat ng tao may pananampalataya. Nauunawaan niya kung sino yung mga tao yun. Basahin mo sa 2 Tesalonica 2:12. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan. Unang tanda ng taong walang pananampalataya, hindi naniniwala sa kung anong totoo. Kaya naniniwala niya yung sarili niya sa kasinungalingan at yun ang ginagawa niyang totoo. Ipinapaliwanag sa kanya ng Diyos ang realidad ng buhay, pero mas gusto niya yung doon sa hindi posibleng buhay. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan. Mga anak ni Satanas, kung anong gusto ng tatay nila, yun ang gagawin nila.
At imbis sampalatayanan nila si Kristo, anong ginawa nila kay Kristo? Pinagtaniman nila ng sama ng loob si Kristo. Kumuha sila ng bato para ibato kay Kristo. Anong sabi ng Panginoon? Kung hindi kayo mananampalataya kung sino ako, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Mga tao na ng pananampalataya. Papangalanan mo ng mabuti. Anong gagawin ng mga tao? Mag-iisip ng masama. Ngayon kung may ang simbahan, ganyan din. At sinasabi niya may pananampalataya siya sa Diyos. Anong pinagkaiba natin sa mga unsaved? Mananalangin ka na lang para sa Ebanghelyo, hindi ka pa mananalangin. Paano kabilang ka sa mga walang pananampalataya? Kung naiintindihan natin yung mga kapatid, ay dapat nga talaga tayong manalangin para sa kaligtasan ng iba. Sabi ng Panginoon, maliban ang tao sumampalataya, walang ibang paraan para sa ay maligtas. Wala siyang pakikinabangan kay Kristo maliban na sumampalataya siya kay Kristo. Pagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano bang tanda ng taong walang pananampalataya? Ituloy natin doon sa talatang 12. Kundi nangalulugod sa kalikuan. Sino mga walang pananampalataya sa Diyos? Kung anong baluktot, yun ang gustong-gusto. Alam nyo nang mali, pinipilit nyo. Anong epekto? Anong ginagawa ng mga taong walang pananampalataya? Yun ang sumasakit sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang hadlang sa gawain ng simbahan para ang Ebanghelyo ay magpatuloy. Bakit? Kahit si Apostol Pablo mismo nanalangin, ipanalangin nyo kami, hindi lahat ng tao may pananampalataya. Hadlang yung mga yan, gagawa ng masama yung mga yan. At marami sa kanila wala sa labas, marami nasa loob ng simbahan. Kaya naunawaan ng simbahan yan. Kaya anong mayroon sa simbahan? Nauunawaan nila na hindi lahat may pananampalataya. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Basahin natin sa 2 Tesalonica 3:11. Aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Mga tamad na pakialamero. Hindi maayos na pamumuhay. Ano pang sabi? Tignan mo, talatang 14. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon at huwag kayong makisama sa kanya ng siya'y mahiya. Sa loob mismo ng simbahan, maraming mga walang pananampalataya. May huwag ninyong aliin siyang kaaway, kundi ninyo siyang palalaanan tulad sa kapatid. Malinaw. Nasa isang context. Nasa isang kabanata. Kaya ginagawa sa simbahan, dapat paalalahanan yung mga nanghihina. Ituwid yung mga dapat ituwid. Yung mga nanlulupay-pay, palakasin ng loob. Oo. At kung tayo mga nagkakamali rito sa simbahan, ayusin natin ang ating mga pamumuhay. Yung tagal-tagal na natin nakikinabang sa Ebanghelyo ni Kristo, ni isang kaluluwa, wala tayong nadala rito. Bakit? Paano? Sabi tayo. Hindi tayo lumalakad sa pananampalataya. Pag namuhay tayo, para tayong mga taong walang Diyos eh. Di ba sabi ang matuwid na bubuhay sa pananampalataya?
hindi lahat ng tao may pananampalataya sa makatuwid. Hindi lahat matuwid. Paano kayo mamumuhi sa kasamaan ng sanlibutan kung yung kasamaan nila gustong-gusto? Paano natin pagnanasaan ang mga bagay tungkol sa Diyos? Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inaabot niya na sa atin yung kanyang mga salita, pero inaayawan natin. Ano kayo mga hindi ba kayo ligtas? Kaya ang simbahan na nakakaunawa ng lubos na kasamaan ng tao na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ang tao magiging matuwid sa harapan ng Diyos, mananalangin. Amen. Kung tayo mismo hindi natin nauunawaan ang ating mga sarili. Ang tingin natin sa sarili natin, napakagaling natin na hindi tayo nagdadasal, na hindi natin nilalapit ang sarili natin sa Diyos. Maghunos dili tayo mga kapatid. Sapagkat walang aktibidades. Ang maaaring gamitin ng Diyos para ang tao makalapit sa Kanya sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyong ipinangangaral at ipinamumuhay ng Kristiyano. At malaki ang pinagkaiba ng taong walang pananampalataya at ng taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya isinama sa atin yung talatang 3. Nang sinabi sa talatang 2, hindi lahat ng tao may pananampalataya. Pagkatapos talatang 3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo. Hindi lahat ng tao may pananampalataya, subalit mararanasan ng mga tunay na ligtas ang katapatan ng Diyos. At paano mararanasan ang katapatan ng Diyos? Makikita mo yan kung tumitibay ka sa salita ng Diyos. Yan ang epekto ng katapatan ng Diyos. Totoo niyan, kahit wala kang Diyos, kakain ka. Totoo niyan, kahit wala kang Diyos, kung hindi mo pa oras na mamatay, kahit anong sakit tumama sa iyo, pwedeng gumaling ka pa kahit wala kang Diyos. Subalit isang tanda ng katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay nagpapatibay sa Kristiyano. Habang tumatagal, lalo niyang minamahal ang salita ng Diyos. Kagaya siya ng puno na nakatayo sa siping ng tubig. Habang nag-uugap, ay lalo niyang sinisip-sip ang tubig na kailangan niya sa paglago. Lalo siyang namumunga, lalo siyang nagyayabog, at lalo siyang nagiging matatag sa mga salita ng Diyos. Malaking pinagkaiba. Ngunit ang Panginoon ang magpapatibay sa inyo at mag-iingat sa inyo sa masama. Yung mga walang pananampalataya gumagawa ng masama. Ang mga Kristiyanong tunay nakakaranas ng katapatan ng Diyos sapagkat iniingatan sila ng Diyos sa masama. Hindi mo napansin, minsan sinasadya mo ng lumayo sa Diyos pero parang ang tigas-tigas ng ulo ng Diyos na binabalik ka sa tama. Eh, wala ka sa katinuan ng pag-iisip kapag hindi mo naiintindihan yan. Para saan ang aral ng pagpapatuloy ng mga banal? Paano nakakapagpatuloy ang mga tunay na anak ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa katapatan ng Diyos. Amen. Kaya sinabi na ni Apostol Pablo yan sa unang sulat niya sa Thessalonica, umatras tayo, unang Thessalonica 5:22 hanggang 24. Layuan ninyo bawat anyo ng masama. Hindi basta lumayo sa masama, sa bawat anyo ng masama. Alam mo ng masama sa'yo, layuan mo. Kahit anong ganda niyan, kahit anong sarap niyan, alam mo makakasama sa'yo, layuan mo. Sapagkat sabi sa Biblia, layuan mo ang lahat ng anyo ng masama. Doon mo makikita
Siya yung katapatan ng Diyos, talatang 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi may tulong sa atin ng Diyos. Tignan mo yung tulong sa atin ng Panginoon. Hindi lang spiritual. Pati emosyonal, tinutulungan tayo ng Diyos. Kaluluwa yan eh. Pati katawan natin, tinutulungan tayo ng Diyos para itong katawan na ito hindi masira at mapanatiling malinis sa harapan ng Diyos. Pati damdamin nyo, tinutulungan ng Diyos na maging malinis. Hindi lang ito basta espiritual. Kundi po ang pagkatao natin ay nililinis ng salita ng Diyos. Kung hindi natin nauunawaan yan, paano natin maipapanalangin ang mga taong araw-araw nadudumihan ng kaluluwa? Sa bawat anyo ng masama. Paano yung mga taong araw-araw nadudumihan ng kanilang katawan? Araw-araw ang kanilang espiritu ay gumagawa ng karumihan sa harapan ng Diyos. Kung tayo mismo ay natin nauunawaan ang mga bagay na yan. Talatang 24. Tapat yaong sa inyo'y tumawag, nagagawa din naman ito. Yes. Ito kaparehas. Na yung kasamahan sa buhay natin, nililinis ng Diyos at yun ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Yes. Tapat ang Diyos, bakit? Nakukuha mo yung gusto mo? Hindi ganun. Tapat ang Diyos, bakit? Kasi mas magaling ka sa Diyos. Magsipagtuto na tayo sa pananampalataya. Ang katapatan ng Diyos, hindi yan lisensya sa paggawa ng kasalanan. Yes. Sapagkat ang katapatan ng Diyos ay lalong nauunawaan habang tumitibay ka sa salita ng Diyos. At namumuhay ka rito at ginagawa mo ito. Dalawang katotohanan yan, mga kapatid. Kung totoo sa buhay natin, na importante sa buhay natin ang salita ng Diyos, mananalangin ka para sa mga taong hindi nakakaparinig ng salita ng Diyos. Kung totoo sa buhay natin ang pananampalataya, at tayo ay natututo sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananalangin ka para sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Huwag ka makisama sa kanilang masamang gawain. Huwag nyo suportahan yung mga masasamang adikain. Kung may kapatiran kayo nito nagkakamali na, huwag nyo nang salihan. Ituwid nyo siya. Itis na naging maganda tayo, halimbawa sa lahat, sa labas, sa lahat, sa mga taong walang Diyos. Kabagan nawa tayo ng Panginoon. Ipanalangin nawa natin ng totoo. Bukal sa puso. Yung mga tao walang pananampalataya at walang respeto sa salita ng Diyos. Tandaan natin, anong klaseng simbahan ang mananalangin ng sa Diyos para ang Ebanghelyo magkaroon ng progreso? Anong klaseng simbahan ang susuporta sa kanilang mga mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos? Anong klaseng simbahan ang hahanap ng pagkakataon para sa Ebanghelyo? Anong klaseng simbahan ang mananalangin sa Diyos na sa tuwing ipinangangaral ang Ebanghelyo, may taong tatanggap kay Kristo, may taong titibay, may taong tatalikod sa kasamaan? Anong klaseng simbahan? Ang simbahan mayroong tagluwalhati, seryoso, na tapat na pagtanggap sa salita ng Diyos. Yes. Yung simbahang nakakaunawa ng labis na kasabahan ng tao at kawalan ng pananampalataya nila sa Diyos. Isang araw, lahat sila paparusahan ng Panginoon. Yamang nalalaman natin ang bagsik ng Diyos. Pagsunikapan natin na dalhin ng mga tao sa Diyos.
Palain tayo ng Panginoon. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon at huwag kayong makisama sa kanya ng siya'y mahiya. Sa loob mismo ng simbahan, maraming mga walang pananampalataya. At may huwag ninyong aliin siyang kaaway, kundi ninyo siyang palalaanan tulad sa kapatid. Malinaw. Nasa isang context. Nasa isang kabanata. Kaya ang ginagawa sa simbahan, dapat paalalahanan yung mga nanghihina. Ituwid yung mga dapat ituwid. Yung mga nanlulupay-pay, palakasin ng loob. Oo. At kung tayo mga nagkakamali rito sa simbahan, ayusin natin ang ating mga pamumuhay. Yung tagal-tagal na natin nakikinabang sa Ebanghelyo ni Kristo, isang kaluluwa, wala tayong nadala rito. Bakit? Paano? Sarili tayo. Hindi tayo lumalakad sa pananampalataya. Pag namuhay tayo, para tayong mga taong walang Diyos eh. Di ba, sabi ang matuwid na bubuhay sa pananampalataya? Eh, hindi lahat ng tao may pananampalataya sa makatuwid. Hindi lahat matuwid. Paano kayo mamumuhi sa kasamaan ng sanlibutan kung yung kasamaan nila gustong-gusto? Paano natin pagnanasaan ang mga bagay tungkol sa Diyos? Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inaabot niya na sa atin yung kanyang mga salita, pero inaayawan natin. Ano kayo mga hindi ba kayo ligtas? Kaya ang simbahan na nakakaunawa ng lubos sa kasamaan ng tao na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ang tao magiging matuwid sa harapan ng Diyos, mananalangin. Amen. Kung tayo mismo hindi natin nauunawaan ang ating mga sarili. Ang tingin natin sa sarili natin, napakagaling natin na hindi tayo nagdadasal, na hindi natin nilalapit ang sarili natin sa Diyos. Maghunos dili tayo mga kapatid. Sapagkat walang aktibidades. Ang maaaring gamitin ng Diyos para ang tao makalapit sa Kanya sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyong ipinangangaral at ipinamumuhay ng Kristiyano. At malaki ang pinagkaiba ng taong walang pananampalataya at ng taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya isinama sa atin yung talatang 3. Nang sinabi sa talatang 2, hindi lahat ng tao may pananampalataya. Pagkatapos talatang 3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo. Hindi lahat ng tao may pananampalataya, subalit mararanasan ng mga tunay na ligtas ang katapatan ng Diyos. At paano mararanasan ang katapatan ng Diyos? Makikita mo yan kung tumitibay ka sa salita ng Diyos. Yan ang epekto ng katapatan ng Diyos. Totoo niyan, kahit wala kang Diyos, kakain ka. Totoo niyan, kahit wala kang Diyos, kung hindi mo pa oras na mamatay, kahit anong sakit tumama sa'yo, pwedeng gumaling ka pa kahit wala kang Diyos. Subalit isang tanda ng katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay nagpapatibay sa Kristiyano. Habang tumatagal, lalo niyang minamahal ang salita ng Diyos. Kagaya siya ng puno na nakatayo sa siping ng tubig. Habang nag-uugap, ay lalo niyang sinisip-sip ang tubig na kailangan niya sa paglago. Lalo siyang namumunga, lalo siyang nagyayabo, at lalo siyang nagiging matatag sa mga salita ng Diyos. Malaking pinagkaiba. Ngunit ang Panginoon ang magpapatibay sa inyo at mag-iingat sa inyo sa masama. Yung mga walang pananampalataya
sumasampalataya gumagawa ng masama. Ang mga Kristiyanong tunay nakakaranas ng katapatan ng Diyos sapagkat iniingatan sila ng Diyos sa masama. Hindi mo napansin, minsan sinasadya mo ng lumayo sa Diyos pero parang ang tigas-tigas ng ulo ng Diyos na binabalik ka sa tama. Wala ka sa katinuan ng pag-iisip kapag hindi mo naiintindihan yan. Para saan ang aral ng pagpapatuloy ng mga banal? Paano nakakapagpatuloy ang mga tunay na anak ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos. Yeah. Sa katapatan ng Diyos. Yeah. Kaya sinabi na ni Apostol Pablo yan sa unang sulat na sa Thessalonica, umatras tayo, unang Thessalonica 5:22 hanggang 24. Layuan ninyo bawat anyo ng masama. Hindi basta lumayo sa masama, sa bawat anyo ng masama. Alam mo ng masama sa'yo, layuan mo. Kahit anong ganda niyan, kahit anong sarap niyan, alam mo makakasama sa'yo, layuan mo. Sapagkat sabi sa Biblia, layuan mo ang lahat ng anyo ng masama. Doon mo makikita yung katapatan ng Diyos, talatang 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi may tulong sa atin ng Diyos. Ikaw may tulong sa atin ng Panginoon. Hindi lang espiritual. Pati emosyonal, tinutulungan tayo ng Diyos. Kaluluwa yan eh. Pati katawan natin, tinutulungan tayo ng Diyos para itong katawan na ito hindi masira at mapanatiling malinis sa harapan ng Diyos. Pati damdamin nyo, tinutulungan ng Diyos na maging malinis. Hindi lang ito basta espiritual. Kundi po ang pagkatao natin ay nililinis ng salita ng Diyos. Kung hindi natin nauunawaan yan, paano natin maipapanalangin ang mga taong araw-araw nadudumihan ng kaluluwa? Sa bawat anyo ng masama. Paano yung mga taong araw-araw nadudumihan ng kanilang katawan? Araw-araw ang kanilang espiritu ay gumagawa ng karumihan sa harapan ng Diyos. Kung tayo mismo ay natin nauunawaan ang mga bagay na yan. Talatang 24. Tapat yahong sa inyo'y tumawag, nagagawa din naman ito. Yes. Ito kaparehas. Na yung kasamahan sa buhay natin, nililinis ng Diyos at yun ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Yes. Tapat ang Diyos, bakit? Nakukuha mo yung gusto mo? Hindi ganun. Tapat ang Diyos, bakit? Kasi mas magaling ka sa Diyos. Magsipagtuto na tayo sa pananampalataya. Ang katapatan ng Diyos, hindi yan lisensya sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang katapatan ng Diyos ay lalo mong nauunawaan habang tumitibay ka sa salita ng Diyos. At namumuhay ka rito at ginagawa mo ito. Dalawang katotohanan yan, mga kapatid. Kung totoo sa buhay natin, na importante sa buhay natin ang salita ng Diyos, mananalangin ka para sa mga taong hindi nakakaparinig ng salita ng Diyos. Kung totoo sa buhay natin ang pananampalataya, at tayo ay natututo sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananalangin ka para sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Huwag ka makisama sa kanilang masamang gawain. Huwag nyo suportahan yung mga masasamang adikain. Kung may kapatiran kayo nitong nagkakamali na, huwag nyo nang salihan. Ituwid nyo siya. Maganda tayo, halimbawa sa lahat. Sa labas, sa lahat. Sa mga
mga taong walang Diyos. Kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Ipanalangin nawa natin ng totoo, bukal sa puso, yung mga taong walang pananampalataya at walang respeto sa salita ng Diyos. Tandaan natin, anong klaseng simbahan ang mananalangin ng sa Diyos para ang Ebanghelyo magkaroon ng progreso? Anong klaseng simbahan ang susuporta sa kanilang mga mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos? Anong klaseng simbahan ang hahanap ng pagkakataon para sa Ebanghelyo? Anong klaseng simbahan ang mananalangin sa Diyos na sa tuwing ipinangangaral ang Ebanghelyo, may taong tatanggap kay Kristo, may taong titibay, may taong tatalikod sa kasamaan? Anong klaseng simbahan? Ang simbahan mayroong pagluwalhati, seryoso, na tapat na pagtanggap sa salita ng Diyos. Yung simbahang nakakaunawa ng labis na kasabahan ng tao at kawalan ng pananampalataya nila sa Diyos. Isang araw, lahat sila paparusahan ng Panginoon. Yamang nalalaman natin ang bagsik ng Diyos. Pagsunikapan natin na dalhin ng